Namasukan bilang kasambahayang dalagang si Goyun sa isang mansyon. Masungit at matapobre ang kanyang among lalaki. Dahil sa magaspang nitong ugali, dumating ang araw na sumuko siya rito. Pumunta siya ng probinsya. Pero nagulat ang dalaga nang bigla siyang sundan ng bilyonaryong amo. Sinuyo siya na bumalik para alagaan ang batang si Inigo. Pumayag ang dalaga pero sa isang kondisyon, pinagsibak niya ng kahoy ang amo niya. Inabot ng umaga ang lalaki sa pagsisibak pero natapos naman ito. Nang bumalik siya sa mansyon, isang problema naman ang nakaabang sa kanya. Ang fiancé ng kanyang amo ay ginawan siya ng kwento. Nagalit ang mga magulang ng lalaki. Pinagsalitaan siya ng masasakit pero sa huli, pinagtatanggol siya ng lalaki. Ano nga kaya ang magiging buhay nila matapos ang komprontasyon na yon? Aayon kaya sa kanila ang panahon kahit na marami ang humahadlang? Subaybayan ang kwento para malaman ang kasagutan. Dito lang sa tambayan ng mga umiibig at nagmamahal. Sa lubong na naman ang kilay ni Goyun nang magkita sila ng kanyang kaibigang Becky na si Vanessa. Dapat masaya lang siya sa araw na ito. Pero nasira ang mood niya dahil bago siya umalis, nagtalo na naman sila ng kanyang amo na si Minho. Alam mo, ang swerte mo, Day. Anong swerte ang pinagsasasabi mo? Swerte ba yung ganito? Bago ako makapag-day off, kailangan ko pang ipaliwanag sa kanya na isa akong tao na kailangan din ng pahinga. At kailangan pa naming magtalo kasi akala niya robot ako. Swerte ka kasi, yung ibang kasambahay nga dyan, close ang mouth kapag pinapagalitan. Ikaw, taray, pwedeng makipag-change words kay boss. Hindi naman kasi ako papayag na wala akong day off, no? Isang beses na nga lang ang day off ko sa isang buwan minsan ayaw niya pa. Tingin mo ba tama yun? Kahit na sino aangal kapag ganun ng sistema, di ba? Kung sabagay, may correct ka dyan, girl. Anyway, highway, anong plan mo? Tuloy ka na ba sa province? Pinag-iisipan ko pang mabuti. Siyempre kapag umalis na ako sa trabaho, maiiwan naman si Inigo. Naaawa ako sa batang yun Wala na nga siyang natatanggap na atensyon mula sa ama niyang sobrang busy sa work, tapos iiwan ko pa siya. Girl, wala ka namang magagawa if you want na talaga gumora, no? Kailangan din matutunan ng boss mo yan, no? Porkit mabait ka sa bata, pwede ka na niya sungitan, tarayan at sigaw-sigawan. Diyos ko, kaloka. Hindi ko talaga alam. Kapag nakikita ko kasi si Inigo, parang nakakalimutan ko nang umalis. Pero kapag nakikita ko ang papa niya, araw-araw kong naaalala na dapat umalis na ako. Nakakabuwang ang ganyan, girl. Nakakabuwa nga talaga. Saan ka na ngayon? Wala, hindi ko alam. Maglalakad-lakad muna. I-enjoyin ko na lang muna siguro tong day off ko na halos 12 hours na lang yata. Naubos na sa pakikipagtalo sa boss kong hindi maintindihan ng ugali. Matapos ang pag-uusap na yon, ay naghiwalay na rin ang magkaibigan. Napabuntong hininga na lamang ang dalagang si Goyun nang maisip ang mga nangyayari. Halos mag-iisang taon na siya bilang kasambahay ng isang mayamang pamilya. At dahil galing sa pag-aalaga, napamahal na rin sa kanyang batang si Inigo. Sa dami na ng batang naalagaan niya, si Inigo lang talaga ang mas naging malapit para sa kanya. Si Inigo lang din naman kasi ang kahit bata pa lang, nagagawa na nitong ma-appreciate ang paghihirap ng mga kasambahay. Kaya naman hindi malaman ni Goyun kung itutuloy pa ba niya ang pag-alis. Naaawa siya sa bata sakaling iwan niya ito. Nagmumuni-muni na lamang siya sa mall. Window shopping lang ang kanyang nagawa dahil wala rin naman siyang ekstrang pera. Malaki naman ang kanyang sinasahod pero halos lahat kasi ng kanyang pera ay pinapadala niya sa probinsya nila. Kaya naman wala siyang mabili para sa kanyang sarili. Napatingin na lamang si Goyun sa isang itim na dress na nakadisplay. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Nagagandahan siya sa damit na yon. Pinangarap niya na sana makapagsuot din siya ng ganong klaseng kaganda na damit. Naging mabilis ang paglipas ng oras at umuwi na rin ang dalaga sa mansyon. Pagpasok pa lamang niya sa sala, sumalubong na agad sa kanya ang batang si Inigo. Yaya! Perfect po ako sa exam! Agad na napawi ang pagod ni Goyun nang marinig ang magandang balita na yon. Bilang laging gumagabay kay Inigo sa pag-aaral nito, hindi maiwasan ang dalaga na maging proud sa kanyang sarili.
Di po ba sabi niyo kapag naka-perfect score ako, magbe-bake po kayo ng cupcake for me? Oo naman, syempre ang promise ay promise. Napalingon silang dalawa nang makita nilang bumababa ng hagdanan si Minho, ang ama ng batang si Inigo. Medyo magulo pa ang buhok nito at mukhang kagigising lang kahit gabi na. Day off din kasi ng lalaki. Tinaon talaga ni Goyo na sabay silang walang pasok para kapag lumabas siya, may magbabantay pa sa bata. Tigilan mo muna ang cupcake. Puro ka na lang sweets. Baka masira na maagang ngipin mo. Nagtutoothbrush naman po ako eh. Kahit pa, hindi pa rin maganda na lagi kang kumakain ng matamis. Hindi naman po, Papa. Nung nakaraang buwan pa po ako kumain ng matamis eh. Nangangatwiran ka pa? Kapag sinabi kong hindi, hindi pwede. Sir, pasensya na po pero nag-promise kasi ako sa kanya na kapag naka-perfect siya sa exam, magbe-bake ako ng cupcake. And then? Yun po. Hindi nga pwede. Ang promise ay promise. Dapat marunong po tayong tumupad sa pangako. Kasi hindi naman po, di ba magandang halimbawa na nangako tayo tapos hindi naman po tutuparin, di po ba, sir? Pinariringgan mo ba ako? Pinayagan ka na nga lumabas, di ba? Which is, kahit hindi niyo ako payagan, lalabas talaga ako kasi ang nakasulat sa kontrata, day off ko ngayong araw. Then what are you trying to say? At bakit parang ina-apply mo tong issue sa cupcake sa day off mo? Gusto ko lang naman pong tuparin natin ang mga pangako na binibitawan natin. Because a promise is a promise. Sige na po, Papa. Naka-perfect naman po ako sa exam eh. Akong bahala, Inigo. Ang mabuti pa, magpalit ka na ng damit mo. Tapos ihahanda ko na ang mga ibibake ko. Nagmamadaling tumakbo ang bata paakyat ng second floor para magpalit ng kasuotan. Masyado ka nang nagiging kampante porke close na close kayo ng anak ko. Paano niyo po nasasabing kampante ako? Dahil po ba sinasagot ko kayo? Ayaw niyo po bang may tumatama na mga malinyong pananaw? Kagaya ngayon, mas inunan niyo pa pong pagbawalan siyang kumain ng sweets kesa i-congratulate siya kasi naka-perfect score siya sa exam. What? Excuse me sir, ihahanda ko lang po ang mga gagamitin ko. Napanganga na lamang ang lalaking si Minho. Hindi nito inakala na masusupalpal na naman siya ni Goyun. Samantala, kahit papano ay nakakaramdam pa rin ng kaba si Goyun sa mga sinasabi niya. Makalipas lang ang halos 1 oras, nakapaghanda na rin ng 6 na cupcake ang dalaga. Hindi perpekto ang pagkakagawa niya dahil madalian lang din yon. Pero kahit na ganon, kitang-kita ni Goyun na masaya pa rin ang bata sa ginawa niya. Habang pinagmamasdan niya si Inigo, naalala niya ang unang araw na dumating siya sa mansyon. Hirap na hirap siyang paumuhin ng bata. Napakakulit at napakasutil at nagagawa pa nitong sagut-sagutin siya. Pero ngayon, ibang-iba na ang batang si Inigo. Masasabi niyang naging epektibo talaga kung paano niya inalagaan ng maayos ang bata. Bagay na hindi naman kayang gawin ng ama nito dahil puro trabaho na lamang yon. Dakong 11:00 ng gabi, hindi pa rin makatulog ang dalaga. Iniisip pa rin niya kung paano siya magpapaalam kay Inigo kapag nilisan na niya ang mansyon. Alam niya kasing lubos itong masasaktan. Wala na kasing ina si Inigo. Ang pagkakaalam niya, namatay ang ina nito habang pinapanganak siya. Kaya nga mula noon pa man, hindi nakaramdam ng pagmamahal ng isang ina ang bata. Kaya naman, ganun na lang ang pag-aalala ni Goyun. Ayaw niyang siyang maging dahilan kung bakit muling mararamdaman ng bata na kahit kailan hindi kumpleto ang bahay na kinamulatan niya. Ay naku, makapaglinis na nga lang ng bodega. Hindi talaga ako inaantok. Lumabas ng silid ang dalaga. Bago siya makarating ng bodega, nakita niyang may tao sa kusina. Nakapatay na kasi ang ilaw sa lahat ng parte ng mansyon. Tanging ang kusina na lang ang maliwanag. Nakakarinig siya na parang may naghahalongkat doon. Marahan siyang naglakad. Kinuha niya ang walis tambo at saka lumapit. Aamba na sana siya ng palo nang biglang nakita niya si Minho. May hawak na plato at kanin. Anong ginagawa mo? Halos inis at gulat ang tinig ng kanyang amo. Kahihiyan naman ang idinulot nito para sa dalaga.
Naku, sorry po sir. Akala ko kasi may nakapasok pong magnanakaw. Are you out of your mind? Guarded ang buong mansion. Paano may makakapasok na magnanakaw? Ang sabihin mo, gusto mo kong saktan. Baka nakakalimutan mo ako ang boss dito. Ay, grabe siya. Uy naman ito. May sinasabi ka ba? Wala po sir. Ang sabi ko po, pasensya na po. Gusto lang kitang i-remind know your boundaries. Alam kong close kayo ng anak ko, but you have to respect me as your boss. Ginagalang ako sa trabaho ko tapos ganyan mo lang ako kakausapin? Who are you? Pasensya na po sir. At bakit gising ka pa? Ang aga mong manira ng araw Sir, wala pa naman pong araw eh. Pinipiloso po mo ba ako? Just telling the truth po. Huminga lang ng malalim ang lalaking si Minho. Tumitig ito sa kanya ng seryoso. Nakaramdam ng konting hiya si Goyun. Hindi niya kasi alam kung para saan ba ang titig na yon. So, naka-perfect pala siya sa exam? Yes sir. Kasi nung nakaraan, nag-aral po talaga kaming dalawa. Medyo mahirap nga lang siyang turuan kasi minsan madalas siyang antukin. Hindi ko nga po inakala na kapag wala na siya rito sa bahay, nag-aaral din pala siyang mag-isa. Nakakatuwa sir, unti-unti na siyang natututo. So, anong pwedeng gawing gift sa kanya as a reward? Lego, robots, new gadgets or what? Any idea, kaya ko ibigay lahat. Sir, sa tingin ko po, mas maganda kung ibigay niyong reward sa kanya, hindi material na bagay. Like what? Like, your time. My time? Yes sir, bigyan niyo siya ng time. I mean, pwede po kayong lumabas mag-ama. Ipasyal niyo po siya. Kahit wala kang ibigay na kung anong bagay sa kanya, appreciative po ang anak niyo, sir. Mas magiging masaya siya kapag naramdaman niyang lagi po kayo nandyan para sa kanya. Nang sabihin ni Goyo ng bagay na yon, bigla na lamang natahimik ang lalaki. Bakas sa mukha ng kanyang boss ang konsensya at lungkot. Sir, okay lang po ba kayo? Kanina niyo pa po kasi hawak yung plato eh. Wala po kayong ulam. Gusto niyo ipagluto ko kayo? Wag na, anong oras na rin. O-order na lang. Siya nga pala, bukas sumama ka sa akin. Marami akong ipapauwing file sa'yo dito sa bahay. Mga bandang 10:00 pumunta ka sa company. Alam mo naman na ang gagawin para makapasok doon. Hindi mo first time yon. Tumango na lamang ang dalaga. Kahit na papano ay nawala na rin ang kaba sa kanyang kalooban. Nakita niya kasing kalmado si Minho. Himala na hindi man lang siya nito sinungitan ng malala. Marahil ay tinabla nito sa kanyang mga sinabi. Kinaumagahan, kahit late na nakatulog ay maaga pa ring nagising ang dalaga. Inasikaso na kaagad niya si Inigo dahil may pasok pa to sa eskwelahan. Mga ilang sandali lang, naihatid na rin niya yun sa pagpasok. At pagbalik niya ng mansyon, si Minho naman ang kanyang aasikasuhin. Good morning, sir! Hindi man lang sumagot ang lalaki. Nakatingin lang ito sa cellphone habang salubong ang kilay. Pakiramdam ni Goyun ay masama na naman ang timpla nito. Kailangan niyang kumilos ng maayos kasi kahit konting pagkakamali lang na magawa niya, siguradong siya agad ang mapagbubuntunan. Sir, coffee or juice po? Seriously? Juice sa umaga? Hindi ko naman po sinabing mag-juice kayo, sir. Pero isinama mo sa choices. That means open ka for the possibility na mag-juice ako. Hindi ka ba mindful na kapag umaga ayoko ng malamig na inumin? Pasensya na po, akala ko kasi gusto nyo. Nung nakaraan po kasi nagpagawa kayo sa akin ng cold coffee. Kape yun. Pero malamig pa rin po yun, di ba? Ipagtitimpla mo ba ako ng kape o ikaw ang pagtitimplahan ko, Goyun? Less sugar po? Alam mo, huwag mo na lang kaya lagyan ng asukal. Tapos damihan mo ng kape para hindi ko mainom. What do you think? Okay sir, masusunod po. Ay nako, nakaka-stress kaaga-aga. Konting asukal lang. Okay sir, masusunod po ulit. Huminga ng malalim ang lalaki para itong mapapanot sa sobrang stress sa dalaga. Mga ilang sandali lang ay nakabalik na rin si Goyo na dala ang kape. Agad namang tinikman ni Minho yon.
Kabado ang dalaga dahil iniisip niyang baka magmaktol na naman ang kanyang amo. Pero napawi ang kaba niya nang makitang wala naman itong reklamo. Anong ginagawa mo dyan? Panunuorin mo ba ako? Ay, sorry po sir. Hinihintay ko po kasi ang feedback niyo sa kape. Good. Good lang po. Ano ba dapat? Sige po. Marami pong salamat. Maglilinis lang po ako ng room ni Inigo. Hindi na lumingon sa kanya ang lalaki. Bumuga na lamang ito ng hangin sa sobrang stress sa kanya. Palihim namang natatawa si Goyun. Tingin niya kasi malapit na siyang tanggalin ni Minho at yun ang bagay na hinihintay niya para makaalis na siya ng mansyon. Makalipas ang ilang oras ay naghanda na rin ang dalaga para sa pag-alis nila ng kanyang boss. Pagpasok nila sa sasakyan, tahimik lang si Minho. Magkatabi sila sa backseat. Ramdam ng dalaga na hindi na naman maganda ang timpla ng kanyang amo. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit parang pinaglihi sa sama ng loob si Minho. Ni hindi man lang siya kasi nito nakikitang nakangiti. Palagi na lang seryoso ang mukha. Ngayong makakarating na naman siya ng opisina, umaasa siya na baka sa pagkakataong yon, makikita na niya ang ngiti ni Minho. Maya-maya lang ay nakarating na rin sila sa mataas na gusali. Kahit hindi naman yun ang unang beses na napuntahan niya yon, namamangha pa rin siya sa ganda ng nakikita niya. Naunang lumabas si Minho, para siyang aso na sumusunod sa amo nang lumapit na sila sa entrance. Mabuti na lang talaga at sinabay na lang din siya ng boss niya. Dahil kung hindi, baka hindi siya nakapasok. Nawala niya kasi ang passcard na binigay sa kanya ni Minho, bagay na ikinagalit ng lalaki bago sila umalis. Lahat ng madadaanan nila ay nagbibigay galang kay Minho. Tunay nga ang sinasabi ng amo niya sa kanya. Kaya naman nakaramdam ng konting hiya si Goyun nang maalala niya kung paano niya kausapin si Minho. Dumiretso sila sa opisina ng lalaki. Pagpasok nila ron, nakita ni Goyun ang mga papeles na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Hindi naman yung karamihan, pero ayon sa amo niya ay mahahalagang bagay ang lahat ng yon. Dalhin mo to sa opisina ko sa bahay. Ingatan mo yan mahalaga yung mga yan. Naintindihan mo ba ako? Wala kasi ang secretary ko ngayon, kaya ikaw muna. Mahinahon ang pagkakasabi ni Minho. Panatag ang kalooban ng dalaga ng dahil doon. Kaya naman, dinala na niya ang mga papeles. Palabas pa lang siya ng opisina nang biglang may pumasok na babae. Maganda ang babae. Makinis at maputi. Maganda ang hubog ng katawan. Malaanghel ang mukha. Pero alam naman ni Goyun na masama rin ang ugali ng babaeng yon. Hello dear, how are you now? Maganda naman ba ang pakiramdam mo? Pwede na ba tayong lumabas? Anong ginagawa mo rito? Abala akong tao. Sa sobrang busy mo, wala ka ng time para sa fiancé mo. Nakakatampo na. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila ba nakaramdam ng inis si Goyun. Hindi niya kasi maisip na sa itsura lang tumitingin si Minho at hindi sa ugali. Kung sabagay, gano'n naman talaga mga lalaki, sa ganda lang bumabase. I'm sorry? Biglang natauhan si Goyun. Nakalimutan niyang hindi pa nga pala siya nakakalabas ng opisina. Wala po sir. Sa napanood ko lang pong pelikula yun kagabi. Sino siya? Yaya ni Inigo. Pinapunta ko lang dito para kunin ang papers at dalhin sa opisina ko sa bahay. Wala kasi yung secretary ko ngayon Tumingin ng masama ang dalagang si Emily kay Goyun. Tinaasan nito si Goyun ng isang kilay. Hindi na lang din ito pinatulan ni Goyun kahit na ang totoo, iritadong-iritado siya sa mukha ni Emily. Will you please go out? As in now! Napayuko na lamang si Goyun nang magtaas na ng boses si Emily. Agad namang lumabas ng opisina ang dalaga. Will you please go out now? As in now? Blah, 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 blah. Maganda lang naman. Napakapangit naman ang ugali. Ano kayo nakita ni Sir Minho dun? Padabog na naglakad ang dalaga sa hallway. Papasok na sana siya ng elevator nang makita niya ang lalaking si Harry. Ang pinsan ng kanyang boss na dun din nagtatrabaho. Mas nauna niya tong nakilala kaysa kay Minho. Ito kasi ang sumundo sa kanya noon para dalhin sa mansyon. Oh, Goyun.
Anong ginagawa mo rito? Mag-work ka na rin ba rito? Naku, hindi naman po. Nautusan lang po ako ni Sir Minho na iuwi to sa mansyon. Ah, ganun ba? Uy, sabi ko huwag ka nang mag-po sa akin. Nagmumukha tuloy ako matanda eh. Harry na lang. Sure kayo, sir? Oo naman, para ka namang others eh. Nakalimutan mo na bang ako ang nagsundo sa'yo nun? Hindi ko po makakalimutan yon, Sir Harry. Kung hindi niyo po ako sinundo, baka hindi na po ako nakaalis sa kinalalagyan ko nun. Well, syempre ako pa ba? Oh, by the way, may time ka ba ngayon? Ha? Wala po eh. Kailangan ko kasing umuwi sa mansyon. Aga pa naman, wala rin naman yata si Inigo sa mansion kasi nasa school. Maybe we can go out for coffee kahit saglit lang? Wala akong kasabay eh, at saka pasasalamat ko na rin sa'yo. Pasasalamat? May nagawa ba ako maganda sa'yo, Sir Harry? Naalala mo yung sinabi mo sa akin na kailangan wag akong magdedesisyon kapag galit ako? Ginagawa ko na yun lagi, and guess what? I'm okay now. Tama yung mga ginagawa kong desisyon. Anyway, so, shall we? Kasi itong mga Ako nang bahala. Iiwan lang natin yan sa sasakyan ko at safe na yan doon kung ano man yan. Akong bahala kay Insan. Sa huli ay pumayag na lang din ang dalaga sa gusto ni Harry. Para sa kanya, wala naman sigurong masama kung pagbibigyan niya ang taong naging dahilan kung bakit siya naroon sa mansyon. Si Harry din kasi ang nakahanap sa kanya. Inilapit siya nito kay Minho. Kaya naman, hindi magawang tumanggi ng dalaga. Lalo na't ito naman ang unang pagkakataon na nag-request sa kanya si Harry. Sa malapit na coffee shop lamang sila pumunta. Walking distance lang din naman yun mula sa building ng kumpanya ni Minho. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ni Harry, bigla na lamang nawala ang kanyang ngiti. Nakita niya kasi ang babaeng si Emily na kararating lang. Bumaba mula sa magandang sasakyan at may kasama itong ibang lalaki. Nakita niya pang nag-holding hands at nag-kiss ang dalawa. Goyun? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang naman ako. Are you sure? Hindi mo ba nagustuhan yung kape? Nagustuhan ko naman po. Uwi na ako Baka kasi magalit si sir. 2 oras na pala tayong nagdadaldalan. Ay, oo nga pala, Diyos ko. Kailangan ko na rin palang bumalik. Nagmamadali ang dalawa na makaalis doon. Paglabas nila ng coffee shop, tinanaw pa ni Goyo ng babae sa kabilang store. Nakita niyang pumasok si Emily doon kasama ang isang lalaking hindi naman niya kilala. Sa isip-isip ng dalaga, niloloko lang nito ang kanyang amo. Nakaramdam siya ng konting awa para kay Minho. Engaged sila? Tapos nagloloko siya? May sinasabi ka? Wala naman sir. Ang sabi ko, babay na Maraming salamat ulit sa kape. Uy, thank you O paano, dito ka na lang ba? Ako pupunta na ulit ron. Kumaway na lamang si Goyun sa binata. Nag-abang na lang siya ng taxi dahil hindi naman siya ihahatid ng driver ni Minho pa uwi. Pagdating niya sa mansyon, hindi mapalagay ang dalaga. Pakiramdam niya, niloloko rin niya si Minho dahil ililihim niya ang tungkol sa nakita niya. Kinagabihan, kagagaling lang niya sa pagsundo kay Inigo, nakita na agad niya si Minho na nasa sala. Himala na maaga itong umuwi. Ang unang pumasok sa isipan ng dalaga ay baka dahil yun kay Inigo. Pero nagkamali siya na magsalita na ito. Ramdam na naman niyang wala sa timplang lalaki. Inigo, go to your room now. May pag-uusapan kami ng yaya mo. Nagtataka man ang bata ay sumunod na lang din ito sa kanyang ama. Pag-akyat pa lang ni Inigo, tumingin na ng masama si Minho kay Goyun. Sir? Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Ano po yun, sir? Wala ka ba talagang common sense o sinasadya mo lang talagang maging tanga? Sir, hindi ko po kayo maintindihan. Sa puntong ito, tila nakaramdam agad ng panghihina ang dalaga. Yun kasi ang unang pagkakataon na nakita niyang tila gigil na gigil ang kanyang amo. Sinabi ko sa'yo na yung mga papeles na yan sobrang importante. Naiuwi mo agad. Pero anong ginawa mo? Nagkape ka pa kasama si Henry. Akala mo ba wala akong tao na nakakita sa'yo? Sarap buhay mo
nagpakapi-kapi ka lang habang yung papers na pinapauwi ko, sinugal mo sa possibility na mawala. Alam mo bang mangyayari kapag nawala yon? Alam mo ba kung magkanong pera ang mawawala sa akin? Alam mo ba, ha? Sorry po sir, nakiusap kasi sa akin si Sir Harry na baka pwedeng magkape kami. Pasasalamat ko na rin po kasi sa kanya yon kasi siya ang dahilan kung bakit ako nandito. At siya rin ang magiging dahilan kung bakit mawawala ka dito. Hindi ka kasi makaintindi. Inuuna mo pa kasi ang landi mo kaysa sa trabaho mo. Binabayaran kita rito para gawin mo na maayos ang trabaho mo at hindi para makipaglandian sa pinsan ko. Grabe naman po kayo sir. Hindi naman po ako nakikipaglandian kay sir. Hindi. Kung makangiti ka nga habang kausap mo siya parang ikaw ng pinakamasayang babae sa buong mundo eh. Hindi landi yun? May patapik-tapik ka pa sa balikat niya. Alam mo namang wala akong pakialam kung naglalandi ka o lumalandi ka. Ang akin lang naman, gawin mo ng maayos yung pinagagawa ko. Hindi ako malandi! Lumandi ka kahit kailan mo. Nagulat si Minho nang sigawan siya ng dalaga. Sa puntong ito, hindi na rin kasi kinakaya ni Goyo ng kanyang mga naririnig. Para sa kanya, masyado ng below the belt ang kanyang mga natatanggap. Alam niya kasi sa sarili niya na kahit kailan, hindi siya magiging kagaya ng sinasabi ni Minho. Sinisigawan mo ko? Oo, sinisigawan kita. Ano naman ngayon? Sino ka ba? Boss nga kita. Binabayaran mo ang serbisyo ko at hindi ang pagkatao ko. Wala kang karapatan na husgahan ako. Hindi mo ako pag-aari at mas lalong hindi mo ako kilala. Hindi ako malandi, pero wala na akong pakialam kung anong iisipin mo sa akin. Isusumbat mo sa akin na binabayaran mo ko? Pwes, pinagsisilbihan kita kaya binabayaran mo ko. Deserve ko yon. Huwag mong isumbat ang isang bagay na una pa lang ay karapat-dapat naman para sa akin. Ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko dito. Ngayon lang ako sumablay, oo. Mali ang ginawa kong yon. Mas inuna kong magkape kaysa sa lintik na mga papeles mo na dapat sa ibang tao mo na lang inutos, di ba? Ano naman kasi ang alam na isang kasambahay o yaya lang nakagaya ko, di ba? At sir ha, paalala ko lang sa'yo, hindi kasama sa kontrata natin na mag-uuwi ako ng papeles mo. Kaya wag na wag mo ako sasabihan na malandi dahil wala kang alam kung anong pinagdadaanan ko sa buhay. You're fired. Talaga? Gusto ko na rin namang talagang umalis dito eh. Nakakasawa na kasi ang ugali mo, sir. Kaya pala walang tumatagal na yaya rito, hindi dahil kay Inigo, kundi dahil sa ugali mo. Ibahin mo ako sa ibang kasambahay mo, Sir Minho. Hindi ako ang kasambahay o yaya na pwede mong api-apihin. Kaya kitang palagan. Palaban akong tao at wala akong pakialam sa trabahong to kung aapak-apakan mo lang naman ang dignidad ko. Ang tagal ko nang tinitiis ang ugali mong nakakadurog ng pagkatao. Kaya ngayon, aalis na ako. Sawang-sawa na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan bayaran ng pag-alis ko. Kasi kusa akong aalis. Bayaran mo na lang yung ilang araw kong tinabaho dito, sir! Hindi makapagsalita ang lalaking si Minho nung mga sandaling yon. Nagulat din kasi ito sa mga narinig niya mula sa babae. Mag-iimpake na ako. Siya nga pala. Kung meron mang malandi dito, hindi ako yon. Yung fiancé mo yon. Anong sinasabi mo? Wala ka palang alam, sir? Bakit hindi mo siya tanungin kung sino yung lalaking ka-holding hands niya kanina? Ano? Napanganga na lamang si Minho sa kanyang narinig. Pero hindi na siya kinausap pa ni Goyo noong mga sandaling yon. Tumungo na ito sa silid nito. Mabilis na pinaslak ang mga gamit sa malaking maleta. Paglabas niya ng silid, nasa sala na si Inigo. Umiiyak at agad na lumapit sa kanya. Yaya, bakit ka po aalis? Huwag ka na pong umalis. Ayoko po kasi sa ibang yaya. Ikaw na po kasi ang yaya ko eh. Ikaw po kasi ang yaya ko na nagparamdam sa akin ng pagiging mommy. Please po, yaya. Promise po, hindi na ako magiging pasaway. Magpapakabait na po ako lagi. Huwag lang po kayong umalis, yaya. Please po. Halos madurog ang puso ni Goyun nung mga sandaling yon habang pinagmamasdan niyang umiiyak ang alaga niya. Magsasalita na sana siya nang biglang lumapit sa kanila si Minho. Stop crying! Hayaan mo siyang umalis. Hindi na siya makakabuti sa'yo. Hahanap tayo ng ibang yaya na may respeto, nakafocus sa trabaho at hindi sa kung ano-anong kaharutan. Now go back to your room. Pero Daddy, si Yaya po kasi. I said go back to your room now!
Pagtalikod ng bata ay agad na naglakad ang dalaga papalabas ng pintuan. Hindi na niya nilingon pa ang kanyang amo. Nung mga sandaling yon, wala siyang nararamdaman na pagsisisi. Punong-puno na kasi talaga siya. 1 taon na niyang tinitiis ang matapobreng ugali ni Minho. Ngayong napuno na siya, hindi na niya hayaang tapak-tapakan siya ulit nito. Agad namang nakapara ng masasakyan ng dalaga. Tinext niya rin ang beking si Vanessa para makipagkita. Diyos ko, Lord! Ginawa mo talaga yon? Bongga! Palavar ng bakla! Yan ang gusto ko sa'yo pumapalag. And now, nga ka na. Anong work mo ngayon? Papahinga muna ako. May trabaho naman ng mga kapatid ko kaya sila na munang bahala sa mga magulang namin. Kailangan ko kasi magpahinga. Masyado ako na-stress sa mansyon. Kaya yung boss mo Anong malandi ang sinasabi niya? Pero bet ko yung revelation mo about the fiancé niya, ha? Natatawa na lamang ang dalagang si Goyun. Hindi niya rin kasi inakala na magagawa niyang sabihin ng mga bagay na yon. Dito niya mas napatunayan na mas tumatapang pala siya kapag nagagalit. Buo na ang loob ni Goyun. Sasabay na muna siya kay Vanessa sa pag-uwi sa probinsya. Doon niya muna gustong magpalamig. Pakiramdam niya kasi kailangan niya talaga ng sariwang hangin. Kinabukasan din, sinaktuhan niyang wala si Minho at ang batang si Inigo sa mansyon. Kinuha na niya ang lahat ng kanyang gamit. Hinakot niya ang mga yon para sumama na sa kanyang kaibigang Becky. Sure ka na ba, Bex? Oo naman. Nandito na tayo sa terminal, tatanungin mo pa ako. Well, baka lang naman magbagong isip mo, bakla ka. Hindi na magbabagong isip ko. Kailangan sarili ko naman ang isipin ko ngayon, no? Pagod na akong umuunawa sa amo kong masama ang ugali. Paano na yung bagets? Masakit man pero kailangan kong tanggapin tong ginawa kong desisyon na to. Naawa rin ako kay Inigo Pero gusto ko na lang na maging lesson to sa daddy niya. Na porke binabayaran niya lang ang kasambahay, sisigaw-sigawan na niya at aapak-apakan na niyang pagkatao. Ay, go bakla! Support ako sa mala Amazona mong aura! Ay, ayan na yung bus! Gumora na Teis! At baka maunahan pa tayo ng ibang mukhang zombie dite! Ay! Nagmamadali silang lumapit sa bus at agad din naman silang nakasakay. Pag-upo nila ay napatingin na lamang ang dalaga sa bintana. Hindi mawala sa isipan niya ang batang si Inigo. Nag-aalala siya dahil sa mga oras na to, alam niyang dapat ay kumakain na ito ng hapunan. Habang nasa biyahe, nakaidlip na lamang si Goyun sa kakaisip ng kung ano-ano. Nang gisingin siya ni Vanessa, mag-aalas 3 na ng madaling araw. Nakababa na sila sa terminal. Nandito na agad tayo? Ang bilis naman! Baliw? Anong mabilis? Ang layo nga ng binyahin natin, no? Siya, tara na. Doon tayo sa tricycle. Halos 15 minutos lang naman ang biyahe sa tricycle. Ilang sandali lang ay narating na rin nila ang barangay nila Vanessa. Konting lakad lang ay nasa harapan na sila ng bahay. Up and down ang bahay. Naka-finishing na ang labas pero ayon kay Vanessa ay walang ganong gamit sa loob. Uy, pagtiisan mo na lang ang loob ha. Wala pa kasi gamit masyado. Wala pa budget ang lukaret mong kaibigan. Wala naman problema sa akin. Hindi naman ako maarte, no? Laking hirap din naman ako. Siya, sige na, pasok na. Bukas makikita mo ang mga kamag-anak ko. Ay nako, matutuwa yun sa'yo. Alam mo kung bakit? Bakit naman? Kasi first time lang magkakaroon ng maganda sa barangay na to. Grabe ka naman! Oo naman, puro tsaka dito, girl. Puro ka talaga kalokohan. Mabuti pa ayusin na natin ang mga gamit natin at nang makapagpahinga na tayo. Lika na! Ay, mabuti pa nga. Sira na ang beauty ko. Mabilis nilang nilagay sa mga dapat lagyan ng kanilang mga kagamitan. Dakong 3:00 na nang matapos sila. Hindi inakala ni Goyo na magiging maayos ang lagay niya sa lugar na yon. Namalayan na lamang niya na 1 linggo na pala siyang nagbabakasyon doon. Para sa kanya, sa probinsya niya naranasan ang kakaibang saya. Napakalayo sa pamumuhay ng syudad.
Sa probinsya, kahit ang pagsisibak ng kahoy ay ikinatutuwa na rin niya. Kapag wala siyang magawa, yun ang ginagawa nila ni Vanessa. Mababait din ang mga tao sa kanya. Mainit ang pagtanggap ng mga yon kahit kailan lang naman siya nakilala. Hapon ng Lunes, habang naglalaga si Goyo ng kamote, ay biglang dumating ang Becky na si Vanessa. Hindi maipinta ang mukha nito. Hindi rin mapakali. Oh, ano bang problema mo? Kanina ka pa dyan lakad ng lakad. Ano ba nangyari? Girl, may kasalanan ako sa'yo. Ha? Anong kasalanan? Yung sabon ko, pinangsabon mo sa puwet, yun ba? Ay, sus, ano ka ba? Wala naman sa akin yun. Ano ka ba di yun? Para kang timang ka-dears. Ano nga kasi? Ay, hindi ko alam kung paano nalaman ng amo mo ang number ko, girl. Tumawag siya sa akin. Ha? Teka, bakit naman siya tatawag sa'yo? Ito na nga. Tumawag siya sa akin at hinahanap ka niya sa akin. Siguro, nalaman niya sa social media na friendly tayo. Oh my gosh. Ano sabi mo? Narinig ko kasi yung baget sa line, bakla. Naku, ayun. Iyak ng iyak. Hinahanap ka. Kaya yun, hindi ako nakatiis. Binigay ko yung address ni Tay. Ay, pambihira ka naman talaga, oh. Pero hayaan mo na. Ha? Hayaan? Hindi ka angry sa Akes na baka gumora sila di Tay? Si Sir Minho? Pupunta rito? Mas malabo pa sa sabaw ng sinigang na mangyari yan. Sabaw ng sinigang? Di ba sabaw ng buko dapat yon? Ay, teka nga. Bakit naman malabo? Pero what if pumunta siya rito? Anong gagawin mo? Wala. Kasi hindi naman siya pupunta rito. Napakataas ng pride nun. Saka isa pa, bilyonaryo yun, no? Kasambahay at yaya lang ako. Sino bang bilyonaryo ang magsasayang ng oras para pumunta sa isang kasambahay na gaya ko na maganda lang pero hindi naman mayaman? Pak! Bongga sa maganda lang pero hindi mayaman. Basta, huwag na natin siyang pag-usapan. Nandito ako para makapag-relax, no? Okay, sorry na agad. Bumuntong hininga na lamang si Goyun. Sa kabila ng mga sinabi niya, napapaisip din siya na papano nga sakaling puntahan siya. Natatawa na lamang siya na iniisip niya yon kahit na alam naman niyang malabong mangyari yon. Makalipas pa ang ilang araw, nagpatuloy ang pagsasaya ni Goyun sa pananatili ron. Marami na rin siyang napuntahang mga magagandang lugar doon. Marami na rin siya nakilalang mga bagong kaibigan. Sa paraan na yon, nararamdaman ni Goyun na parang naging isang normal na tao na siya ulit. Yung walang inaalala, walang iniisip na susustentuhan, at higit sa lahat, walang among uutus-utusan at sisigaw-sigawan lang siya. Gabi ng Martes, nasa hapagkainan ng magkaibigan. Tawa sila ng tawa sa pinag-uusapan nila. Nang biglang mapatayo si Vanessa sa kanyang kinauupuan. Nakatingin ito sa labas. Paglingon ni Goyun, nakita rin niya ang isang lalaki na nasa labas ng bakuran. Nanlaki ang mata ni Goyun nang mapagtanto kung sino yun. Diyos ko ka, girl! Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo? Lumapit sa pintuan ng lalaki. Hindi naman makapagsalita si Goyun noong mga oras na yon. Masyado pa siyang nabibigla sa mga nangyayari. Hello, Goyun. My gosh, sir. Paano ka nakarating dito? Well, I asked my secretary to research about this place. Sakto naman na dati na kaming nagkaroon ng katransaksyon sa malapit lang dito. And then, sinunod ko lang yung address na binigay mo. Tapos, nagtanong-tanong lang ako para mahanap ko to. Oh, wait lang, sir, ha? Clarify lang natin. Why ka gumora dite? Just to see Goyun. I want to talk to her. Oh, bakla. Lalabas muna ako, ha? Bahala na muna kayo ni Sir Pocky. Pipigilan pa sana ni Goyun ang kaibigan niya pero umiwas lang yun sa kanya. Wala tuloy siyang choice ngayon kundi harapin ang kanyang amo. Lumapit ang lalaki at umupo sa harapan niya. Huminga ito ng malalim at saka nagsalita agad.
Goyun. I'm so sorry kung ano man yung mga nasabi ko sa'yo nung nakaraan. Nadala lang ako sa emosyon ko. But I know na hindi na mabubura yung sakit. Kaya now tell me, since nandito na ako, ano bang pwede kong gawin para lang mapatawad mo ako? Para lang bumalik ka na. Goyun, kasi miss na miss ka na ni Inigo. Hindi siya makapag-focus sa pag-aaral dahil wala ka. And you know what? Medyo awkward isipin pero mami na ang tawag niya sa'yo eh. Nanay na ang turing niya sa'yo. Kaya please, nagmamakahawa ako sa'yo. Ibababa ko ng pride ko, itatapon ko na. Sabihin mo na lang kung anong gusto mong sabihin. Murahin mo ko, sigawan mo ko, go lang. Basta bumalik ka lang kay Inigo, lahat gagawin ko. Hindi pa rin malaman ni Goyo nang sasabihin niya noong mga sandaling yon. Nabibigla pa rin siya sa mga nangyayari. I know, naging harsh ang treatment ko sa'yo. I'm so sorry kung nadadamay kita sa init ng ulo ko sa trabaho. Pero hindi ako masamang tao. Someday you will know kung bakit ako ganito. So please forgive me, Goyun. Kahit wag mo na akong intindihin sa bahay, intindihin mo na lang si Inigo. Siya na lang. Naaawa kasi ako sa kanya eh. Pero wala akong magawa dahil alam kong ikaw ang kailangan niya at hindi ako. Bumuntong hininga ang dalaga. Gusto niya pang magpakipot para talaga malaman niya kung sincere ang sinasabi ni Minho. Patatawanin kita, sir. Babalik ako sa mansyon para kay Inigo. Pero sa isang kondisyon. Kahit na ano gagawin ko. Kahit na anong kondisyon. Nakikita niyo, sir, yung mga nakatambak na katawan ng puno sa gilid? Saan dyan? You know, yan. Sibakin mo lahat yan, ngayon. Ha? Sibakin mo ang lahat ng kahoy na yan, sir. Kung aalis kasi ako rito nang walang panggatong, nakakahiya naman kay Vanessa. Pinatitira niya nga ako rito eh. Sisibakin ko? Nakikita mo ba kung gaano karami ang kahoy na yan? Ayaw mo ba? Edi wag. Oo, sige na. Gagawin ko na. Pero ipangako mo sa akin na kapag natapos kong lahat ng kahoy na yan, sasama ka na sa akin pa uwi, ha? Edi sige. Deal. Malakas ang loob ni Goyo ng mga sandaling yon. Alam niya kasing wala namang kaalam-alam si Minho sa mga ganong gawain. Agad silang lumabas. Binigay agad ni Goyo ng palakol. Maya-maya lang ay nagsimula na rin si Minho sa pagsibak. Isang kahoy pa lang ang sinisibak nito, kitang-kita na ni Goyo at Vanessa na hirap na ang lalaki. Bakla ka! Baka naman matagapan niya ang sarili niyang kamay, ha? Well, yan ang challenge sa kanya. Gusto kong pahirapan siya kasi para naman to sa anak niya, no? Di ba dapat gano'n naman ng mga tatay? Gagawin nila ang lahat para sa anak nila? Ay naku, nakakaawa lang siyang panoorin ng pogi. Nagpatuloy ang panonood nila kay Minho. Nakakaramdam na rin sila ng antok. Nauna nang umakyat si Vanessa sa silid nito, samantalang si Goyo naman ay nakasipat pa rin kay Minho. Naglakad siya palabas. Kinausap niya ang kanyang boss. Bukas mo na lang ipagpatuloy ang pagsisibak, sir. Magpahinga ka na muna rito sa sala. Baka mamaya magkasakit ka pa. Magalit pa sa akin ng fiancé mo. Hindi. Tatapusin ko to ngayong gabi. Para bukas, isasama na kita pa uwi. Bahala ka kung yan ang gusto mo. Basta sinasabi ko lang sa'yo wala akong kasalanan sakaling may mangyaring masama sa'yo. Hindi na nagsalita ang lalaki. Tumango na lamang ito sa kanya. Bumuntong hininga na lamang din ang dalaga. Tumungo na rin siya sa loob ng silid niya. Madaling araw na pero naririnig pa rin niya ang pagsisibak ni Minho. Nang makaidlip siya, inakala niyang natapos na ang lalaki sa ginagawa nito. Pero paglabas nilang dalawa ni Vanessa ng bahay, inabutan nilang nagsisibak pa rin ng kahoy ang lalaking si Minho. Medyo nabigla sila dahil umaga na pero ganun pa rin ang ginagawa ng lalaki. Pagtingin nila sa gilid, nakatambak na ang mga panggatong. Kokonti na lang din ang kailangang sibakin ng lalaki. Uy, bongga to ha? Walang pahinga. You're the man, Papa Minho. Hindi. Pagtapos mo dyan, kumain ka na muna at matulog. Ikaw kasi ang magmamaneho, baka mamaya maaksidente pa tayo.
Tumango na lamang si Minho. Naghanda na rin naman ng almusal ang magkaibigan. Mga dakong 8:00 na ng umaga, natapos na si Minho. Pinapasok na ito ni Vanessa sa loob ng bahay para sumabay sa kanila sa pagkain. Girl, namamagana yata yung kamay ni Sir. Wala yan, normal lang yan. Ganyan naman talaga ang mangyayari sa kamay kapag masyado mo siyang nagamit sa mabibigat na gawain. Sorry din pala sa mga nasabi kong hindi maganda ha. Lalo na dun sa fiancé mo. Naku, wala yun. Nagpapasalamat nga ako sa'yo kasi kung hindi mo sinabi sa akin, baka hanggang ngayon niloloko pa rin niya ako. Well, ang totoo, hindi ko naman na talaga siya mahal. Meron lang kasi kaming kasunduan na kailangan naming ikasal sa ngalan ng mga negosyong palalakasin ng mga magulang namin. Ay, medyo serious pala ang chikahan. Gora muna akes, ha? Ay naku Vanessa, dito ka lang. Para din malaman mo na hindi naman talaga ako masamang tao. Alam niyo, buong buhay ko, lagi na lang ako kontrolado ng father ko. Lahat ng gusto ko dapat aprobado sa kanila. Kahit sa pagpili ng mapapangasawa, sila rin ang nasunod. Kaya naman nakilala ko si Emily. Pero, pasensya ka na ha. Alam ko naman na hindi rason ang mga problema ko sa pamilya para maging masama akong tao. Sinasabi ko lang to para maintindihan mo kung bakit lagi na lang wala ako sa mood. At sa totoo lang, hindi ko naman talaga gusto maghawak ng negosyo eh. Pero dahil yun ang gusto ng mga magulang ko, wala naman talaga ako magagawa. Kaya ang nangyari, mas nawalan ako ng oras sa anak ko. Lumayo ang loob niya sa akin. Malaking ang pasasalamat ko sa'yo, Goyon eh. Kasi mula nung makilala ka ng anak ko, ang laki na ng ipinagbago niya. Nakakaintindi na siya at nagiging masipag na rin mag-aral. Sir, lilinawin ko lang babalik ako para kay Inigo at hindi para sa'yo. Oo, ganun na nga. Pero pwede rin naman minsan para rin sa akin. Ha? Well, what I mean is, kapag may kailangan ako, kung pwede na tulungan mo ko sa mansion. Depende. Depende kung hindi ka na sigaw at hindi ka na nagagalit palagi. I will try my very best. Promise. Ay, promise daw. Wala bang beso-beso dyan? Bakla, tumigil ka nga! Pagkatapos nilang mag-agahan ay nagpahinga na muna si Minho sa silid ni Goyun. Habang nasa kasagsagan ng tulog ang lalaki, hindi maiwasan ni Goyun na mapasilip sa loob. Kita niyang bakas sa mukha ng kanyang amo ang labis na pagod. Ang kamay nitong hindi man lang nakaranas magasgasan, napansin niyang may mga sugat at galos, namamagari ng bahagya. Dito niya napagtanto na kahit na papano, mahal din ni Minho ang batang si Inigo. Hoy, ano tinitingnan mo dyan? Yung mukha ko o yung ano? Hoy, ginulat mo naman ako, kainis ka! Ay, aminin. Turn on sa lalaking marunong magsibak. Ano marunong? Hirap na hirap nga. Inabot na hanggang umaga Hindi na nagsalita pa si Goyun. Sinarado na lamang nila ang pinto at saka nagtungo sa sala. Kahit na alam niyang obligasyon naman talaga ng isang magulang ang ginagawa ni Minho kay Inigo, pero may parte pa rin ng kanyang puso ang tila nagdiriwang. Umaasa kasi siya na sana magtuloy-tuloy na ang ganitong ugali ng kanyang amo. Bandang hapon nagising na si Minho. Pagkatapos nilang magmerienda, naghanda na rin sila para sa kanilang pag-alis. Ay, wala ka bang chopper na lalanding sa harap ng baler ko para sumundo sa'yo? O kaya naman limousine? Wala. Walang ganun. Hindi kasi ako sanay na may mga nag-aasikaso sa aking bodyguard kapag nasa labas ako ng bahay o kaya nasa opisina. Napatingin si Goyun kay Minho. Nakita niyang sincere naman ito sa mga sinasabi niya. Naninibago ang dalaga. Hindi siya sanay na parang kalmado o gentleman ang kanyang amo. Pero sa isip niya, baka ganun talaga ang ugali ni Minho. Natabunan lang yon ang pagiging masungit nito. Mga ilang sandali ay pumasok na rin sila sa sasakyan ni Minho. Magkatabi sila sa harapan. Bagay na ikinailang ni Goyun. Hindi kasi siya sanay na ganon. Matulog ka na muna, mahaba pang biyahe natin.
Pero kapag nagugutom ka, magsabi ka lang sa akin ha, para alam ko kung saan tayo hihinto. Bakit ka ganyan? Ha? Bakit parang bigla ka nalang bumait sa akin? Dahil ba kailangan na kailangan ako ni Inigo? Ano yan? Pakitang tao lang? Kung magsalita si Goyun kay Minho ay parang pangkaraniwang tao lang ang kausap niya. Wala siyang pakialam kung mayaman ito. Wala siyang pakialam kung bilyonaryo ito at kung ito ang amo niya. Para sa kanya, dapat lang na malaya siya sa mga nais niyang sabihin. Siguro kasalanan ko rin kung bakit ka naninibago sa akin ngayon. Kasi from the very beginning, naging harsh yung treatment ko sa'yo. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ako ganun. Masyado lang akong pressured sa bahay eh. But lately I realized, hindi ko na nai-enjoy ang buhay ko. At dahil doon, nakakalimutan ko na rin yung dating ako. Yung masayahing ako at positibong mag-isip. Kaya naman, I'm so sorry to treat you like that. Hindi mo deserve yun. Hindi ko rin dapat ginaganon ang taong tinuturing na ring magulang ng anak ko. Kaya from now on, I will be nice. Hindi lang sa'yo, kundi sa lahat. Ibabalik ko ang dating ako nung hindi mo pa ako nakikilala. Kasi yun naman talaga ako eh. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka nun, pero mas gusto ko ang version mo ngayon, sir. Thank you. Buong akala ni Goyun ay magiging ayos na ang lahat dahil mabait na sa kanya ang amo niya. Pero ang hindi niya alam, isang gulo ang mangyayari pagbalik niya ng mansyon. Makalipas ang ilang oras, madaling araw na nang makarating sila. Pagbukas pa lang ng malaking gate, kinabahan na ang dalagang si Goyun. Hindi niya alam kung bakit, tila ba may kung anong pumipigil sa kanya na pumasok sa loob. Pagpasok nila sa sala, naabutan nilang naroon ang ama at ina ni Minho, si Mr. Ha at si Miss Jang. Sa gilid naman ng dalawa, katabi nila ang dalagang si Emily. See? Tito and tita? Yan ang patunay na may relasyon silang dalawa. Magkasama sila lagi. Yang maid na yan, inahas sa akin si Minho. Sinabi pa niya na ako ang may ibang lalaki. Gumawa ng kwentong maid na yan. Siya pala ang aahas sa anak nyo. Wait, huwag kang gumawa ng kwento sa harapan ng parents ko. Ikaw ang nagloko. At hindi lang naman si Goyun ang nakakita sa'yo. Nakita ka rin ng iba kong tao. May kalampungan kang ibang lalaki kahit engaged na tayo. Dad, Mom, tingin niyo ba makakabuti sa image natin ng babaeng to kapag nalaman ng ibang kasama natin sa negosyo na ang magiging asawa ko ay ganito kalandi at kaimoral? Baka maapektuhan pa ang negosyo natin. Sinong gusto mong pakasalan? Yang maid na yan, ha? Ano? Kung papipiliin ako, dun ako sa matino at talagang nakakapagpasaya sa anak ko. Ikaw, kahit na kailan, hindi mo nagustuhan si Inigo at hindi ka rin niya nagustuhan dahil pati ang bata, alam niyang hindi ka mabuting tao. Watch your words, Minho. Anak ng isa sa pinakamagaling na negosyante ang sinasabihan mo. So what? Pwede na siya maging ganyan porke anak siya ng magaling na negosyante? Iho, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang meron sa inyo ng kasambahay na yan? Ano? Walang namamagitan sa amin, pero siya ang nagpapasaya sa aming mag-ama ngayon. Kaya ikaw, Emily, huwag mo nang tangkain na sirain si Goyun dahil ako mismo ang makakalaban mo. Minho, umayos ka nga sa sinasabi mo. Dad, ayoko na. Ayokong magpakasal sa taong yan. Ayokong makulong sa taong alam ko naman na habang buhay ay hindi ako mapapasaya. Kaya hayaan niyo na akong piliin ang buhay na gusto ko. At sino ang pipiliin mo? Itong babaeng ito o itong babae na to na wala naman yatang ibang hangad kundi ang... Mawalang galang na po. Pero wala naman po namamagitan sa amin ng anak nyo. Boss ko lang po siya. At ako po isang pangkaraniwang kasambahay at yaya lang ni Inigo. Sana po wag po tayong gumagawa ng kahit na anong kaisipan na hindi naman po tama at walang katotohanan kahit na kailan. Hindi po magandang marinig mula sa mga edukado at disenteng mga kagaya nyo na nagsasalita kayo ng parang hindi pinag-iisipan. At sino ka naman para makisabat sa usaping pampamilya? Usaping pampamilya po, opo. Pero dinadamay po ako sa problemang ito eh. Gumagawa po ng kwentong babaeng niya na wala namang katotohanan. Dahil ang totoo, gusto niya lang pong pagtakpan lang nagawa niyang kasalanan kay Sir. Tama na yan! Ano man ang mangyari, matutuloy ang kasal.
Hindi pwede maudlot yun, Minho. Malaking kahihiyan ang mangyayari. Hindi mo ba naiisip ang iisipin sa akin ng mga magulang niya? Ako, naiisip niyo ba kung anong mararamdaman ko? Ni hindi niyo man lang nga inisip si Inigo at ang ina niyang si Cecil. Ni hindi niyo nga ginalang ang nararamdaman ng bata. Pati na rin ang una kong asawa na hindi ko napakasalan dahil sa pakikialam ninyo. Sumusobra ka na! Tama na. Hindi na ako magpapakontrol sa inyo kahit kailan. Let's go, Goyun. Hinawakan siya ni Minho sa kamay at dali-dali na silang lumabas ng mansyon. Kahit makailang beses na tawagin ni Mr. Ha ang lalaki ay hindi na ito lumingon pa. Bumuntong hininga na lamang si Minho na nakaalis na sila gamit ang itim niyang sasakyan. Sir, sorry po ah. Bakit ka nagsasorry? Wala ka namang kasalanan sa nangyari. Pakiramdam ko po kasi kasalanan ko kung bakit nagalit si Miss Emily. Hindi ko dapat sinabi sa inyo at sana hinayaan ko na lang na kayo ang makaalam. Hindi mo kasalanan na naglolo ko siya. At isa pa, ayaw ko rin naman sa kanya. Umpisa pa lang wala naman akong nararamdaman. Hindi big deal sa akin kung nagloko siya. Kaya kahit sabihin mo o hindi, wala naman akong pakialam. Kahit sinong lalaki ang landiin niya, I don't care. Ang ayaw ko lang ay ipipilit akong ikasal sa kanya, sa ganung uri ng babae. Masisira lang ang buhay ko. At isa pa, hindi ko naman siya mahal. Sir, mas maganda siguro kung lalayo na lang ako. No, bakit ka lalayo? Mabuti kang tao at ramdam yun ng anak ko. Pero habang nandito kasi ako, lalo pong gumugulo ang mundo niyo. Itinigil na muna ni Minho ang sasakyan at pinarada niya yun sa may gilid. Tumingin ito ng makahulugan kay Goyun. Isang malalim na paghinga ang ginawa ng lalaki. Mas lalong gugulo ang buhay ko kapag wala ka sa tabi ko. Sir? I don't know how to explain this. Basta mula nang mawala ka sa mansyon ng halos 2 linggo, nagbago ang pananaw ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Parang bigla na lang kitang na-miss. Actually, the issue about my cousin, Harry, about the papers na pinadala ko sa'yo, mas lumala lang naman yun kasi naisip ko, mas nauna mo pa siyang naka-coffee date kaysa sa akin. Sir? Coffee date? Normal na inom ng kape lang po yun sa labas, ganun lang po. Pero yun ang naramdaman ko, Goyun. Ayoko mag-assume, sir ha, pero nagsiselos ka ba? Oo. Ha? Joke ba to, sir? Lagi ka kayong masungit at galit sa akin tapos bigla na lang ganito? Oh, sir, oh. Bangag ka ba, sir? Uy, sir, ano ba nangyayari sa'yo? Ay, naihipan ka ba ng masamang hangin, sir? Ay, nakasingot ka yata ng katuli. Goyun, sinasabi ko lang na nagsiselos ako. Pero wala akong sinasabing gusto kita. Ah, ganun naman pala. Pero kung sakaling dumating tayo sa ganung punto, hindi ko yun pipigilan. Sir? Let's go sa rest house ko. 1 hour lang ang biyahe. Doon ka muna magpahinga. Babalikan ko si Inigo sa mansion at doon muna kayong dalawa since sem break naman na. Okay, sir. Naging tahimik na ang sumunod na mga sandali. Hindi malaman ni Goyun kung anong gagawin niya sa mga sandaling yon. Namumula ang mukha niya. Ang init din ng kanyang pisngi. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano pero hindi niya maiwasang hindi kiligin. Makalipas ang 1 oras ay narating na rin nila ang rest house. Malaki ang bahay. Pagpasok pa lang nila, binati na agad sila ng ilang maid na naron. Pinakilala siya ni Minho sa mga yon at mainit naman siyang tinanggap. Kahit nawala ako rito, inaalagaan to ng mga kasambahay rito. Noon ko pa gustong dalhin si Inigo rito kaso dahil masyado akong abala sa trabaho, wala akong time. Sir, may tanong po ako. Ano yan? Kung sakaling naikasal kayo ni Miss Emily, hindi po ba magagalit ang asawa niyo sa langit? Natawa si Minho sa sinabing yon ni Goyun. Nagtaka naman ang dalaga dito. Sir, ano po nakakatawa dun? Wala naman. Ganyan ka pala ka-concerned, ano? Kahit wala na rito si Cecil, iniisip mo ang mararamdaman niya. Buti ka pa. Pero ang mga magulang ko, walang ganyang ugali.
Well, sa tanong mo, hindi naman magagalit si Cecil. Actually, nung huling time namin na nag-usap bago siya nawala, sinabi niya sa akin na kailangan kong magmahal ulit. Sir, first time ko lang po kasing nakita kayong nakangiti eh. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Kahit hindi na paminsan-minsan, sir. Kahit araw-araw kapag ngumiti. Mas pogi po kayo kapag nakangiti palagi. Hindi ko rin napansin eh. Hayaan mo, paminsan-minsan maganda rin naman siguro ngumiti, di ba? Ikaw bumait lang ako sa'yo nang bobola ka na. Hindi, sir. Nagsasabi po ako ng totoo. Natawa na lamang si Minho. Nung mga sandaling yon, sobrang naninibago talaga ang dalaga sa mga nangyayari. Pakiramdam niya, ang bilis ng mga kaganapan sa buhay niya. Sa sobrang bilis, hindi niya ito masabayan. Mula nung araw na yon, pansamantala na munang tumira si Goyun sa rest house ni Minho. Naroon din si Inigo at doon na niya inaasikaso ang bata. Wala pa rin naman nagbago. Hatid sundo niya pa rin si Inigo sa eskwelahan. Asikasong-asikaso niya ito. Sa ilang araw na niyang nakatira doon, mas nakilala niya si Minho. Nalaman niya sa mga kasambahay na napakabait daw sa kanila ng lalaki. Nagtataka nga siya dahil nung una niyang makita si Minho, sinungitan siya nito. Bagay na malayo raw sa Minho na nakilala ng mga kasambahay. Dahil dito, naging assuming na naman ng dalaga na baka kaya siya sinusungitan ng kanyang amo ay dahil may iba itong dahilan. Habang abala sa paglilinis ng silid ng batang si Inigo, nagulat ang dalaga nang biglang lumitaw si Minho sa pintuan. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib. Napahinga ng malalim. Oh, nagulat ba kita? Konti lang, sir. Pero sa susunod po kakatok po kayo Kasi baka yung konti ngayon, baka sa susunod malalang gulat na pala. I'm sorry, nandito lang ako para yayain ka sanang magkape. Magkape? Oo, may alam akong kapehan dito malapit lang. Mas masarap, mas mahal. Hindi gaya ng kape na iniinom mo malapit sa company building. Uy, si sir nakikipagkompetensya sa kape. Is it a yes or a no? Pag-iisipan ko pa, sir. Magsusundo pa kasi ako kay Inigo eh. Nag-isip ka rin ba ng matagal nung kay Harry? Sir? Kung inaalala mo ang pagsundo kay Inigo, pwede naman tayong magsundo sa kanya. Much better, di ba? We're like a complete family, di ba? Sige po. Kabado ng malala si Goyo ng mga araw na yon. Nasa sasakyan pa lang sila, pinagpapawisan na siya kahit may aircon naman sa loob. Nang makarating sila sa coffee shop na sinasabi ni Minho, nagtaka ang dalaga kung bakit tila walang ibang customer na naroon. Ang ganda naman dito. Nakaka-relax tingnan. Pero sigurado ka ba, sir, na bukas to? Bakit parang walang pumapasok na ibang tao? Kasi ang oras na to, para sa ating dalawa lang. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Lalo na nang dalhin siya nito sa table nila at hinila pa ang upuan para sa kanya. Sumenyas ang lalaking si Minho at lumapit naman ang isang lalaki. Anong kape bang gusto mo, Goyan? Kahit ano, sir, pero mas maganda kung matapang, yung kaya kong paglaban. Wow, parang gusto ko na lang maging kape. Sir? I mean, parang gusto ko nang magkape. Matapos masabi ang kanilang order, unang dumating ang tig-isang slice ng Black Forest chocolate cake. Hiyang-hiya na si Goyo ng mga sandaling yon. Yun naman kasi talaga ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa ganung mamahalin na lugar. At pakiramdam niya, napaka-espesyal niya dahil talagang nirentahan pa ni Minho ang buong coffee shop na yon. Nag-usap lang sila ng kung ano-anong bagay noong mga oras na yon. Masaya ang dalaga dahil kahit papano, sa pamamagitan nun ay mas nakilala niya ang kanyang boss. Tila ba lahat ng masamang impresyon niya sa lalaki ay naglaho na. Unti-unti siyang nagkakaroon ng paghanga sa lalaki. At tingin niya nga, hindi na yun basta paghanga lang. Maya-maya pa, bigla na lang sumeryoso ang usapan. Naging seryoso na rin ang reaksyon ng mukha ni Minho. Goyon, I like you. Munti ka nang mabuga ng dalaga ang kape.
Mabuti na lang ay nalunok niya agad yon. Maubo-ubo si Goyun. Namumula ang kanyang mukha. Hindi niya alam ang sasabihin niya. Alam kong medyo nakakagulat at alam kong parang ang bilis ng lahat. Pero Goyun, ganun din kita kabilis natutunang mahalin. Hindi ko alam kung nararamdaman mo yon, pero ako, ramdam na ramdam ko. Ngayon naiintindihan ko si Inigo na hindi ka naman mahirap mahalin. At ngayong may lakas ng loob na akong sabihin sa'yo, gusto kong malaman mo na gusto kita, Goyun. Hindi ko hahayaang mapunta ka pa sa iba, lalong-lalo na sa pinsan kong si Harry. Wait lang sir Teka, ipaprocess ko lang muna sa utak ko. Gusto niyo po ako? Kahit na ganito lang ako? Paano kayo? Paano sasabihin sa'yo ng ibang tao? Lalong-lalo na ang parents niyo, sir. Baka naman po nabibigla lang kayo sa nangyayari, Baka hindi pa po yan love. Sa totoo lang, ayaw ko rin naman ng ganitong buhay. Gusto ko lang mamuhay ng simple. Mas gugustuhin ko pang mamuhay kasama ka, kayo ni Inigo, kahit na hindi marangya. Ayos lang basta. Sir, hindi niyo po yata kasi naiintindihan ng sitwasyon Mawawala ang lahat sa inyo, sir. Gugulo ang pamilya niyo at ako. Hindi matatahimik ang kalooban ko dahil sa sasabihin nila. Hanggang kailan ba natin iintindihin ang sasabihin ng ibang tao? Bakit ba natin sila bibigyan ng pagkakataon na tutulan ng kaligayahan natin? Sino ba sila? Goyun, kapag habang buhay nating iisipin ang iisipin ng iba, nililimitahan lang natin ang sarili nating sumaya. Hinawakan ni Minho ang kamay ng dalaga. Tumingin ito ng makabuluhan kay Goyun at saka ngumiti. Now tell me, gusto mo rin ba ako o hindi? Sandaling hindi nakapagsalita ang dalaga. Aminado rin naman siya na meron na rin siyang nararamdaman. Pero ang hindi lang niya sigurado ay kung tama bang sagutin niya ang tanong na yon. Pero may parte pa rin ng kanyang utak na tila tinutulak siyang magsalita tungkol sa kanyang nararamdaman. Goyun, gusto mo rin naman ako, di ba? Oo, gusto rin kita. Pero ito ba ang tamang panahon para sa mga nararamdaman natin? Kailan ba ang tamang panahon? Kapag huli na ang lahat? Goyun, maikli lang ang buhay. Gawin na natin lahat ng gusto nating gawin. Nag-aalala kasi ako sa mga susunod na mangyayari, sir. Huwag kang mag-alala, kasama mo naman ako. Hindi naman kita pababayaan, ilalaban kita hanggang dulo. Tatapangan ko gaya ng kape na iniinom nating dalawa. Huminga na lamang ng malalim ang dalaga. Sa puntong yon, tuluyan na nga niyang tinanggap ang pag-amin ng kanyang amo sa kanya. Hindi na rin naman kasi niya mapigilan ang kanyang sarili. Pakiramdam niya, pagsisisihan niya rin sa bandang huli kapag pinalagpas niya ang oras na yon. Masayang lumabas ng coffee shop ang dalawa. Pagsakay nila ng sasakyan, hinawakan ni Minho ang kanyang kamay. Hayaan mo akong gawin ang nararapat para patunayan ko sa iyong mahal kita, na mahal kita. May tiwala naman ako sa iyo. Bumiyahe na rin sila patungo sa eskwelahan ni Inigo. Masaya ang bata nang makita silang dalawa sa gate. Para itong nanalo sa loto dahil nagtatatalon pa. Mami, Daddy! Sobrang saya ko po ngayon kasi kayong dalawa po ang sumundo sa akin. Diba sabi ko naman sa'yo, tutuparin ko yung pangako ko sa'yo na dalawa kaming susundo sa'yo? Kumusta naman ang school? Mabuti po, Mami. Nakakasagot po ako sa tanong ng mga teacher namin. Mabuti naman kung ganon. Tara, umuwi na tayo. Ipagbibake kita ulit ang paborito mong cupcake. Masayang-masaya ang batang si Inigo nang sumakay na sila ng sasakyan. Habang nasa biyahe ay nagtatawanan at nagbibiruan lamang sila. Masaya ang tatlo na para bang isang kumpletong pamilya talaga sila. Pero pagbalik nila sa rest house, nagulat sila nang maabutang naroon ang mga magulang ni Minho. Kasama na naman nila ang babaeng si Emily. Isang malakas na sampalang natanggap ni Minho mula sa kanyang ina. Ang kapal na mukha mong ibahay ang yaya na to! At talagang sinama niyo pa ang apo ko para lang sa kalandian niyo dalawa! Sinasabi ko na nga ba malandi ang yaya na yan. Kunwari pa na walang gusto pero kinareer naman. What's the meaning of this?
Pinipili ko kung anong makakabuti sa aming mag-ama. Tanga! Ano ba nangyari dyan sa utak mo at bakit lumilihis ka ng landas? Matalino kang tao, Minho. Pinag-aral ka namin ng maayos ng papa mo tapos ito ang isusukli mo sa amin. Paano mo nagagawa to sa amin, ha? Bakit ba hindi nyo na lang ako hayaang maging masaya? Buong buhay ko, kayo ang kumontrol. Ito na lang ang pagkakataon ko para pagharian naman ang sarili kong buhay. Para magdesisyon ako sa sarili ko. Ano bang mahirap intindihin doon? Anak ba talaga ang turing ninyo sa akin? O kasangkapan lang para mas lalo kayong yumaman? Isang malakas na suntok ang natanggap ng lalaki mula sa ama. Galit na galit si Mr. Ha. Buti na lang naawat agad ito ni Miss Jiang. Kung talagang pipiliin mo ang mababang uri ng babaeng yan, mula ngayon ay itatakwil na kita. Lahat ng meron ka, babawiin ko. Wala ka ng akses sa kahit na piso sa yaman ng pamilya natin. Mabuhay ka kasama ng babaeng ito na walang direksyon ng buhay. Mawalang galang na po, sir. Pero bago niyo po ako sabihan ng mababang uri at walang direksyon ng buhay, sana tinanong niyo po muna ako kung ano ang mga pinagdaanan ko sa buhay para lang makasalba araw-araw. Oo nga po, siguro hindi niyo nakikita ang direksyon ko sa buhay dahil hindi ako gaya niyo na mayaman. Pero nagsisikap po ako araw-araw. Gumagawa ako ng kabutihan araw-araw kahit may mga taong gaya niyo na mababang tingin sa akin. Oo, hindi po ako mayaman. Wala po ako maraming pera. Ang meron lang po ako ay kagandahang asal at busilak na puso. Tingin ko sapat na yon para mamuhay ng payapa. Huwag po kayo mag-alala. Mula sa umpisa, hindi po ako nagkaroon ng interes sa pera nyo. Sapat na rin sa akin na makitang napapabuti si Inigo at si Minho. Alam niyo po, mas maganda po sana kung meron din kayong kagandahang asal. Nang sa ganon, matuto po kayong gumalang din at magbigay ng halaga sa mga bagay na akala nyo wala lang. Nakakadismaya po kayo. Pinipilit nyo ang isang tao na pakasalan ng isang babae na alam nyo namang hindi matinong babae. Ano sinabi mo? Manahimik ka! Hindi kita kinakausap! Nagulat silang lahat nang magtaas ng boses si Goyun. Napatameme agad ang babaeng si Emily. Ang lakas na ng loob mong gumawa ng kwento, no? Gusto mo lalong magalit, ha? Heto! Hinawakan ni Goyo ng pisingin ni Minho at saka ito hinalikan ng madiin. Nanlaki ang mata ng babaeng si Emily at ng parents ni Minho. Hindi rin naman nakapagsalita ang lalaki habang ang batang si Inigo naman ay tuwang-tuwa. Kahit na anong gawin nyo, hindi ko po pababayaan si Inigo at Minho. Lalayon ko lang silang dalawa kapag si Miss Cecil na ang nagsabi. Halina kayo! Hinawakan ni Goyo ng kamay ni Minho at Inigo. Iniwan nilang napanganga na lamang ang mga yon. Sabay-sabay silang pumasok ng sasakyan at saka umalis. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Nakatulog na lang din si Inigo sa haba ng kanilang biyahe. Thank you for standing up with me. Siyempre naman, sir. Sinusugal mo na lahat ng meron ka tapos ako walang gagawin? Pwede bang wag mo na ako tawaging sir? I'm not your boss anymore. Magiging boyfriend mo na ako. Kaya dapat masanay ka ng tawagin ako sa pangalan ko. Okay, Minho. Ganyan. May tanong lang ako. Ano yun? Ayos lang ba talaga sa'yo na mawala ang lahat ng yaman na meron ka? Hindi naman sa akin yun. Lahat yun kay Dad. Kung gusto niyang kunin, edi isasauli ko na sa kanya. Magsisimula ulit ako. Gusto kong simulan ng buhay ko na kayong dalawa ni Inigo ang kasama. Babawi ako sa kanya at babawi rin ako sa'yo. Hindi pa rin ako makapaniwala. Bakit naman? Parang nung nakaraan lang, isa akong kasambahay at ikaw yung boss kong pinaglihi sa sama ng loob. Tapos ngayon, sobrang close nating dalawa. Tapos, gusto kita, gusto mo ko. Kakaiba rin talagang maglaro ang tadhana, no? Baka tayo talaga ng katadhana. Napangiti na lamang si Goyun at Minho. Nung mga sandaling yon, tila wala na silang pakialam sa mundo. Tanging silang tatlo lamang ang naiisip nila at maging ang kanilang kaligayahan. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang ang inalis sa kumpanya si Minho. Wala na siyang access sa lahat. Kahit ang sasakyan na ginagamit niya ay kinuha na rin. Pati na rin ang rest house. Mabuti na lang, tinutulungan sila ni Harry.
Nakakuha sila ng simpleng bahay sa tulong ng binata. Uy, pasensya ka na Insan ha. Ito lang ang kinaya ko ngayon eh. Uy, ayos lang. Malaking tulong na rin naman to para sa amin para makapagsimula. Maraming salamat Harry ha. Kahit na kailan malalapitan ka talaga. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yan. At saka tinulungan mo rin naman ako nung ako pa ang walang-wala. O paano? Mauna na ako sa inyo ha? Kayo nang bahala magpasok ng gamit nyo. Gusto ko sanang tumulong, ang kaso lang may meeting pa ako eh. Maraming salamat talaga. Ingat ka ha? Napapangiti na lamang si Minho at Goyun nang sumakay na ng sasakyan ng binatang si Harry. Dito natin sisimulan ng lahat. Huwag ka mag-alala, magiging mabuting partner ako sa'yo. Lahat gagawin ko para maging karapat-dapat akong partner sa'yo. Kahit na hindi mo naman sabihin, alam ko namang mabuti ka talagang tao. At alam ko rin na handa mong gawin ang lahat para lang mapabuti ang bubuuin nating pamilya. Maraming salamat ah. Salamat saan? Inilaban mo ko kahit na nawala sa'yo ang lahat. Yung mga nawala sa akin, kayang-kaya kong ibalik kapag nagtrabaho ako. Pero kapag ikaw ang nawala sa akin, kahit gaano karami ang yaman ko, wala ring saysay. Ikaw ang mahalaga sa akin, kayo ni Inigo. Kayo lang ang meron ako. Wala na akong mahihiling pa. I love you. I love you more. Magdidikit na sana ang kanilang labi nang biglang umubo ang batang si Inigo. Saka lamang nila naalala na kasama nga pala nila ang bata. Marumi kasi ang mukha ng mami mo, kaya tinitignan ko lang na malapitan. Oo, marumi nga. Kaya yon. Nakita ko naman po kayo nag-kiss eh. Pero pag mag-kiss kayo, dapat kayo lang ha. Kasi bawal po na makita ng bata yun, di ba? Huwag kang mag-alala anak. Mamaya sa kwarto, Ano ka ba? Bakit ganyan ka makipag-usap sa bata? Kinurot na lamang ni Goyo ng lalaking si Minho. Tumakbo ito paakyat sa itaas. Agad din naman itong hinabol ng dalaga at ni Inigo. Naghabulan at nagharutan ng tatlo sa bago nilang bahay. Masaya ang kalooban ni Goyon sa mga sandaling yon. Pakiramdam niya kasi ayun na ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Magmula nun, naging maligaya na ang buhay nilang tatlo. Napatunayan nilang mas mahalaga pa rin ang masayang pamilya kaysa sa kahit anumang yaman. Kahit simple lang ang kanilang pamumuhay, masaya nilang hinaharap ang bawat bukas. Wakas.